Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor! Naku po, grabe mga kwento ng aking Magbebehave na ako. partner dito. Magbebehave na ako. Buti na lang Brad. naka-off yung mic mo. Pero sige, Pastor Maulan na Jeff. umaga. Maulan na umaga, Ted at Cha. Oo. Behave tayo lahat. Behave muna kami kasi nandiyan ka na. Ready na kami makinig sa hatid mong magandang balita, Pastor. Hindi ko nga alam kung makaka-behave ako dahil itong sulat, may sumulat lang sa akin na compel lang ako sagutin. Ito kasi yung ito yung maraming ito yung magpaparami lalo ng source ng mga politiko natin na pantulong sa kanilang constituent. May lumiham kasi nagulat ako Cha. kung anong source eh. Oo, May sige. lumiham Cha. Ano sabi? Dapat daw ba tayong magbigay ng buwi sa gobyerno? Alam mo yun, siguro may mga kababayan tayong, alam mo, nakikita na yung corruption. Hindi. Oo nga, medyo hindi naman, biblical naman po tayo pag sumagot, kaya hindi nagiging controversial. Oh, So, sige. sagutin ko lang po, sigapin ko pong sagutin sa lente ng Biblia. At may ibang anggulo kasi ito, Brad at Che. So, Cha, tingnan natin. Minsan isang araw po, si Jesus kasi nagtuturo, sinubukan siyang itrap ng mga pariseyo sa kanyang, baka may mahuli sa kanyang pananalita o mga pagtuturo. Nilapitan siya ng mga to, tinanong, tama po ba tayong magbayad bilang mga Hudyo ng buwis sa emperor ng Roma o hindi? Remember, sila po ay nasasakop ng Roma nung panahon na yun. Ano? Pero alam ni Jesus, masama yung balak nila. Kaya trap question nyo kumbaga. Pag sinabi niya kasing wag magbayad, okay, akusahan siya ng rebellion against Rome. So, papatayin siya. Pag sinabi naman niyang bayad tayo, matinding bayad, baka isipin ng mga tao, kakampi ka ng mga Roman, no? So kaya nagalit si Jesus sa tanong actually. Sabi niya, mga pakitang tao kayo, mga ipokrito. Bakit ninyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na yan? So, sabi niya, bigyan niyo ako ng coin. Okay, yung barya. Yung pinambabayad ng buwi, sabi niya. So, inabot po sa kanya yung coin nung panahon na yon. Tinanong ni Jesus, kaninong imahe at pangalan ang nakaukit sa pera? Sumagot sila, kay Emperor Caesar. Sinabi ni Jesus, give to Caesar what is to Caesar and to God what is to God. So ibigay nyo kay Caesar yung para sa kanya at ibigay nyo sa Diyos yung para sa Diyos. In other words, kung ang coin ay may larawan, imahe ni Caesar, may responsibilidad tayo, sabi niya, na magbayad sa gobyerno. Kasama rito, pagiging responsabling citizen, paggalang sa batas na iniatang sa atin ng pagbabayad ng tamang buwis. Kung ayaw nating magpasaklaw sa soberenya ng bansang sumakop sa atin, mamundok tayo. Parang yung mga rebelyon ng panahon na yon, dahil ayaw natin magbayad ng buwis na akda ng batas na sumasakop sa atin. So, sinasabi niya, obligasyon natin magbayad ng tamang buwis sa kadahilan ng tayo'y sakop ng bansa na yan. So, same thing din po sa atin. Tayo po ay nasa soberenya ng Republika ng Pilipinas at tayo po ay wala pa nga yung sweldo, nabawas na yung tax kumbaga, no? Pagdating ng sweldo, bawas na. Tayo po ay obligadong magbayad ng tamang buwis dahil tayo ay under sa Republic of the Philippines. Pero may malalim na mensahe rito na baka ma-miss out natin. Kung ang tanong, kaninong imahe yung nasa coin, okay? Pwede rin tinanong ni Jesus, kanino ka bang imahe? Kaninong imahe ka ba nakaukit? Dahil sabi sa Genesis 1:27, God created mankind in His own image and likeness. Yung coin po ay may image ni Caesar pero tayong tao may imahe ng Diyos. Kaya po kung ang coin belong to Caesar, kasi nandun yung imahe niya, tayo pong mga tao, we belong to God. Because we bear the image and likeness of God. Kaya sabi po sa Roma 14:8, kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay tayo, tayo'y sa Panginoon. Alam niyo po, ang malalim na katuruan na to, yung pera mo belongs to God. Your career belongs to God. Yung pamilya natin belongs to God. Yung plano natin, yung future natin, itong ating pangangatawan, they all belong to God because we bear the image and likeness of God. Kaya hindi po sapat na sabihin na, Lord, ito yung offering ko sa iyo ngayon, tuwing linggo magsisimba ko. Ang tanong ni Lord sa atin, yung buong buhay mo ba, ino-offer mo ba sa akin? Because you bear my image. Kaya po yung Christianity is not about simply giving God a portion of what we have. Ito po'y pagbibigay ng lahat-lahat para sa Diyos.
na tayo kinuha sa kawangi niya. We bear His image and likeness. Kaya again, as I end, the coin bears Caesar's image. Pero po tayo, we bear God's image and likeness. Kaya po, give to Caesar what is due to him, pero give God our whole life because we bear the image of God. Roma 14:8. Kung tayo nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo mamamatay, mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Tayo manalangin, Panginoon, alam namin na ang pera, ari-arian, Lord, lahat ay temporal lamang. Kaya nga sabi mo, huwag kayo masyado mag-enjoy dito sa lupa kasi may naghihintay sa amin na eternal joy, eternal peace, eternal blessing which is heaven na kasama ang presensya mo. Kaya Lord, please Lord, kalampagin mo ang mga taong nagkakamal sa mga illegal at mga immoral na pamamaraan. Nagkakamal sila ng mga temporaring pera na hindi naman kanila at hindi tamang pamamaraan. Lord, habang kami nagbabayad ng tamang buwis, nawa Panginoon ang aming mga tagapamahala ng aming bansa. Bigyan nyo naman po Panginoon ng konsensya na ibalik sa amin ng mga nagbabayad ng buwis ang tamang serbisyo at ang tamang paglilingkod dahil sila ay mga public servant. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen indeed. Thank you, Brad, muli sa ating aral na napakinggan. No further questions, Your Honor. Yes. Salamat. Sorry for the long lecture. It's okay, Gusto ko Pastor. may gusto kong i-spunk pero hindi pwede on air. Thank you. Oo. Salamat ng marami. Let Manong Ted do the spanking in a bit. Nope. Yes. Wala na ho kaming any misleading question, Your Honor. Because misleading questions are not allowed. Hindi, Okay. hindi Brad, allowed. Hindi allowed. thank Salamat. you for leading us this morning. Thank you. Yeah. Buti nandyan ang aking kuyang na si Kuyang Ted. Ako na po ang bahala sa spiritual. Si Manong Ted na bahala sa inyo. Birahe. Sa mga Sige birahe. po. Paalam lang ako, Dar Ramos, pinagpe-pray namin yung nanay mo, si Ate Emma Ramos, nagkaroon ng stroke. Gumaling po kayo. Nawa ang Diyos magpapagaling talaga ultimately sa inyo. Ito po yung Daily Amen. Brad, Amen. your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.